Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel. At ngayon nga po mga ka-review, pasadahan po natin ang balitang ito mula po sa ating paboritong news files. Yan na. Erwin Tulfo, nagsalita na, General Torre at Calvo. Yan, si Calvo ha. Willie Gonzales, inulan ng batikos, netizen na pikon. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento at kritisismo kung meron naman po, no? Pero bago po natin simulan yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito mga ka-review. Maraming salamat po. At eto na nga, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. But on the part of the PNP, ma'am, ang ginawa po natin taking that ay kinansela po yung kanyang license to possess and own firearms, pati na rin po yung kanyang yung rehistradong baril. Pinarusahan na nga ang dating pulis na nanuntok ng baril sa siklista at binawian na ng lisensya. Imbis kasi nakasuhan yung kalbo ay pinagbayad pa ng 5,000 yung siklista. Kaya naman nagalit ang mga netizen. So yan mga ka-review, talagang nakakagigil po, no? Kasi, di ba? Sino po bang aragabyado, di ba? Binunutan po ng baril ni Calvo, yung siklista. Tapos, after masettle mga ka-review, yung magbabayad pa pala, yung kinasahan ng baril, ay naku po, anong nangyayari dito? Kaysa ba pulis itong dating pulis pala itong si Willie Gonzales, no mga ka-review. At lumalabas dito mga ka-review na si General Torre parang pumapabor pa dito sa kalbong ito mga ka-review. Kaya marami pong mga netizen ang nagalit dito sa kay General Torre at kay Willie Gonzales Calvo. Yan At ito pa ang nakakagulat, pinatawagan ni Senator Tulfo si General Torre dahil hindi daw maganda yung sinabi niya na nagkapatawaran na sila. Ano pa yung gusto nyo? Ipako natin yun at dapat daw magdahan-dahan sa pananalita. Si General Torre. Baka pwede ho ninyong tawagan si General Torre ng QCPD kasi nung press con po, medyo hindi po maganda yung sinabi ho niya. Marami po netizen na nagalit, ang sinasabi, nagpatawaran na sila, etc. Anong gusto nyo? Ipako pa natin yung tao sa krus. Medyo hindi, it didn't sit well sa mga nakikinig. Ma'am, siguro baka pwede ho natin to refrain our officials na magdahan-dahan po dahil yung, syempre po yung mga kababayan natin, nakita na agrabyado yung isa na medyo powerful dahil may baril. Sana po, bago ho magbitaw ng mga ganong salita, dapat maghinay-hinay po yung mga officials po natin. Ano po ma'am, para hindi magagalit yung mga kababayan natin, Colonel Fajardo? Yes po sir, at hayaan niyo po sir, ipaparating ko po ito sa pansin po ni General Torre at humihingi po kami ng paumanhin Sir Erwin kung sakaling may mga kababayan po tayong na-offend doon po sa mga ginamit na pananalita po. So grabe po mga ka-review yung sinabi na ni General Torre. Parang iniinsulto pa niya yung mga netizen na kumakampi dito sa, di ba? Sa siklista. Ipako daw sa krus yung nagkapatawaran na raw. Baka gusto niyo raw ipako pa sa krus yung tao. Abay, ganyan pala ang batas natin dito mga ka-review. Isipin mo isang general magsasabi ng ipako sa krus. Ganyan ba ang batas ninyo diyan General Torre? Ipapako sa krus pag hindi di nag-agree. Nako, iba rin ito Ating isang official po dyan sa QCP. Kung nakita ko kanina, tingnan lang to. Focus lang. ang post ni General Torre sa Facebook. Ito lang mga ka-review yung pagkakaiba pag medyo may kaya ka at medyo, di ba? Gaya lang sa atin, mahihirap. Tingnan nyo to mga ka-review. Nahuli na, pa-press con pa.
Diba? Kasi nga po, medyo may kaya sa buhay. Pero kung ano lang to mga ka-review, pero kung normal lang ito na tao, walang kinakapitan sa gobyerno, diretso nyo ito sa kulungan. Wala nang ano na to, wala nang investigasyon. O diba, nakikita na natin ngayon kung nako, ang hirap pala talaga, no, mga ka-review. Kaya po, ano po ang inyong palagay dyan? Medyo magkakilala ba ito si General Torre at itong si Gonzales Calvo, mga ka-review? Sa palagay niyo po, magkabaro ba ito o hindi? Ako ay pinasuso ko sa pulis. Ako ay agara pumunta sa QCPD para ipaabot ang aking panig. Ang insidente ito ay nangyari noong August 8, bandang alas 6 ng hapon sa Quezon Avenue, malapit sa Welcome Rotonda. Pagkatapos ng konfrontasyon na nakita niyo sa viral video, ako at ang aking siklista ay pumunta kami sa police station kung saan kami ay nagkausap, nagkapatawaran, at nagkasundong kalibutan ang nangyari. Kami ay gumawa ng nakasulat na kasunduan. Ako mga ka-review, ako personally, hindi po ako naniniwalang nagkapatawaran yan mga ka-review. Baka tinakot ito. Tinakot yung siklista, di ba? Sa palagay niyo po mga ka-review, papatawarin ba agad ng taong iyon? Itong si Calvo? Agad-agad pinatawad na halos barilin na siya, di ba? Medyo magdududa ka rin, di ba? At ang kopya ay hawak ko ngayon. Subalit bilang respeto sa kanya ay hindi ko muna ilalabas sa media ang nilalaman nito habang wala pa siyang pahintulot na ayon sa aming kasunduan na tapos na ito. Sa oras rin iyon, napagtanto ko na isang kamalian na inilabas ko at tinasa ko nga ang baril. Kahit na ito ay hindi ko naman itinutok sa kanya. Dahil dito, voluntaryo kong iniwan ang aking baril sa police station. Kahit daw hindi niya itinutok doon sa tao mga ka-review. Kahit hindi niyo po yun itinutok, di ba? Magkakaroon po yun ng psychological trauma doon sa tinutukan ninyo. Ay doon sa pinakitaan. Kung hindi mo namang itinutok doon sa pinakitaan mo ng baril mo, di ba? Tama po ba yan para sa isang retiradong pulis, di ba? Upang malinaw po mapag-isipan kung gusto ko pang mag-aring ng baril sa ilaharap. Yun lamang po ang aking masasabi at sa ngayon, maraming salamat po. Ano ba kayo sa digital? In short, nagkasundo na kayo ng siklista, sir? Noong August 8 pa po. Opo. Ibig sabihin puro parang medyo na iba yung kwento bakay doon sa Iba po. kapirasong. Napakaiba po ng kwento. Sir, dagdag na katanungan ko, Katrina Santo from July 7. Doon po kasi sa isang post, sinasabi na hinahanap daw po kayo ng siklista. So, walang katotohanan po. Wala po katotohanan po yun. Ang katotohanan po doon, ako pa po ang nagpatabot ng mobile dahil gusto niya ulis ako. Gusto niya rin ulis ka po ulit. Mahaba po ang kabulan yun. Pwede po ba namin malaman, sir, kung paano po nag-ugat yun sa side niyo? Wala na po ako masasabi sa ngayon po. May kasunduan po kami, nire-respeto ko po yung kasunduan natin. Hindi ko lang po pwedeng ilahan sa inyo yung kasunduan namin. Nilalaman, hanggang doon lang po masasabi. Sir, nagkausap pa po ba kayo after? O yun na po yung huli nyo? Yun na po. Yun na po. Totoo po ba na after na maimbestigahan, nagyakap pa kayo doon sa station na ilan? Opo. Opo. So, naging maayos tong pag-duray? Maayos po. Maayos na maayos po. Sir, sir, di ba sa nagkasundo, nakita rin po namin sa Station 11 na nagkasundo daw may pinirmahan, sabi din po ng barangay, pag ganun ba sir, maaari pa bang kaso? Dito talaga mga ka-review, habang tinatanong itong si Calvo mga ka-review, makikita mo talaga yung pagkakaiba ng, di ba? Siguro may injustice talaga dito nangyayari mga ka-review. Isipin mo dapat kasi di ba, kasi siya po yung dapat yung pag-respond ng mga pulis dito, hinuli po ito. Pero kakaiba, pinag-press con patuloy mga ka-review
Hindi po tayo abogado. Yes, marami pong nagsasabi na hindi ka naman abogado. Pero, di ba common sense mga ka-review? Kung ikaw yung lalabasan ka ng baril, di ba? Ikaw pa yung pagbabayarin. Nako po. Kailangan pa ba ng abogado dyan? At marami rin ang mga netizen, mga ka-review natin, no? Na nagsasabi na, talaga siguro lang, opinion na naman natin ito, di ba? Na baka magkakilala nga itong dalawang ito. Kasi napaka-special po. Napaka-special ng treatment dito sa kalbong ito mga ka-review. Kung makikita nyo po yung video, di ba? Talagang galit na galit po siya. Pero dito parang napaka-among po pa mga ka-review. So ngayon, ang pinagkaso na lang ni Mr. Gonzales ay administratibo. Malaki ang probability at ito sa tingin ko sigurado na iimbestigahan ng FEO ang kanyang LTAP. I-review ng FEO ang kanyang license to owner process. Hindi niya maiwasan yun. Problema niya na yun, sagutin niya naman din sa FEO kung ano maging hato ng FEO sa kanya, kung i-revoke ba, i-cancel ang kanyang LTAP. Pero sa ngayon, nakita naman natin, sinabi niya na rin na nung oras din yun, pinag-isipan niya kung gusto niya pang humawak ng baril. Iniwan niya na yung baril dun sa police station. Hawak natin actually yung baril niya. Nasaan yung baril? Hawak na... Ang problema nga dyan mga ka-review kasi tapos na po yung nangyari. Diba? Siyempre, mag-aalibay ka na lang na ganyan. Iniwan mo na yung baril, diba? Ayaw mo nang humawak ng baril. Agad Nako. Dapat talagang imbestigahan ito. Baka marami pa itong baril mga ka-review, diba? Ating, nandiyan ang baril yung... Ilayo ko lang. Hawakan ko lang doon. Ayan ang baril natin. Ang baril ni Mr. Okay? So, Glock 70. So, ayan. Nasa studio natin. Pinag-iisipan niya ngayon kung yan pa surrender niya sa gobyerno or gusto niya pang magkaroon yan. Hindi, kasi gusto niya papeles. Sa ngayon naman, wala mo namang ginagawa. May investigasyon ng FEO. As far as you know, kasi nagkasunod sila. Ito lang naman ay, unfortunately, biglang may nag-post nung isang video na yun na naging viral. Na yun pala. Grabe talaga ng mga ka-review. Talagang binigyan pa ng option. Kung gusto niya pa ba yung baril or isusurrender niya na sa gobyerno. Pero mga ka-review, isipin nyo kung isa lang itong diba? Isa lang itong magtataho, for example na lang, na may dalang baril. Diba? Let's say, lisensyado naman yung baril ng magtataho. Diba? Let's say lang, for example. Lisensyado po yung baril ng magtataho. Pero pag hinuli po yun, talagang kalaboso po yung magtataho, mga ka-review. Diba? Pero dito mga ka-review, binibigyan pa ng option. Itong si Kalbo. Kung gusto niya bang i-possess pa yung firearm or isusuko niya na sa gobyerno. Nako, kakaiba to Naalala natin, na-realize natin na non-case na pala dahil nagkasundo sila. Kaya nagsabi na, kayakap na sila dun sa police station. Unless na gusto magkasali nung nag-post ng video na siya public na. Patutok po rin siya ng baril. Hindi, pero hindi tayo kasali. Sir, para mas maintindihan po ng publiko, maaari pa po bang magkaso ulit ng isa kahit po nagkaayos na sila? Nasa kanya yan. Nasa kanya. Lahat naman ay pwede. Ang tanong na doon is mapapatayin po ba sa korte kung nagkasundo na rin. Yan lang naman. Wala sa ngayon, ang pulis ay... Actually, pinatawagan ko Pinatawagan ko yung tao kasi nandun sa kasunduan na kanyang cellphone number. The next question, hindi pa siya sumasagot. Wala na yan mga ka-review, tinakot na yan Sa palagay ko lang opinion lang po to. At sa palagay ko po, tinakot na yan Kasi kung isipin mo kung di ba, kung nagkasundo sila, bakit wala dyan sa press con? Di ba dapat, wait ka muna. Ibabalita lang natin sa taong bayan na okay na tayo. Pero kakaiba, parang kinontrol nila yung media. Si Kalbo lang yung nagpa-press con. Ano sa palagay niyo mga ka-review? I really respect ang kanyang desisyon kung siya ay ayaw na magsalita. Choice niya. This is a personal crime. We need somebody to act as a complainant kung gusto natin i-file ang threats na yun. It can be a light threat, it can be a grave threat. Depende na ngayon yan sa pagalingan ng mga abogado nila. Pero sa ngayon, dahil wala nga nagpo-complain,
wala tayong kaso marawakan dito. Sir, pagkakasundo nila, matapos agad ang incident. Yeah, I think it happened on August 8 ng 6. Ang kasunduan is mga nasa 8 p.m. lang. So, bago natapos ang gabi, ay tapos na rin sila. Sir, si Sir Willie po ba yung nagtatapos? Clarify mo po. Really? Eto lang mga ka-review, no? Kung kayo po yung nasa katayuan ng siklista, makikipagkasunto po ba kayo agad? Well, ako mga ka-review, para sa akin po, no? Makikipagkasundo talaga ako. Kasi, una, takot na takot ako eh. Diba? May baril siya. Tapos parang kilala niya pa yung pulis. Oh. Makikipagkasundo ka ba o kakasuhan mo pa to? O, makipagkasundo ka na lang. Parang ganun siguro yung nangyari, no, mga ka-review. Ang trabaho ko po, dati at sa ngayon, wala akong kinalaman sa kaso po. Sa pag-usapin po ito. Pasensya na po kayo. Pero kayo po ay government employees. Just to... Hindi ko po masasagot sa ngayon po. Doon na. Ay, yun na, bottom line siguro. Okay? Maraming salamat po. Sir, isang question. Yung LTO po may message po sila na patatawag po ata kayo. Kayo po ba yung Hindi ko pa po kasi nakikita yung patawag nila po. Sir, hindi na naman mensahe po ba kayo sa publiko kasi kayo ngayon yung parang nagiging na opo. Ang pakiusap ko lang po sana, kasi masyado na po tayo sa social media ngayon. Sana yung mga vloggers, sana maging responsable sila. Hindi nila alam ang pulong-tulong. Marami kagad magko-comment. Nakita na kasama. Hindi naman nila nakita yung tunay na pangyayari, yung umpisa na mula sa ganung lugar, malayo, mahirap po yun. Yun lang po masasabi ko, sana maging responsable po tayo ng vloggers. Yun nga mga ka-review. Sinasabi niya raw na maging responsable daw yung mga vloggers sa paglalabas ng mga ganitong balita. Now, yung tanong po naman natin sa kanya mga ka-review, tama po ba yung ginawa niya? Kasi let's say na lang, sabihin na lang natin for example na talagang mali talaga yung nagbebisikleta na tao. Kailangan mo ba talagang bunutan ng baril yung taong yun? Pwede naman kayong mag-usap, di ba? Oh. Kaya hindi mo rin talaga masisisi, Mr. Gonzales, Mr. Calvo, na mag-init talaga ang dugo ng mga netizen. Kasi, di ba, sa online naman niya nakita na sa online niya nag-trending na video. So, ang hirap kasi pag sa mainstream media mo yan ipakita, hindi naman makakapag-comment yung mga tao. Unlike kung sa social media, di ba, mga ka-review, talagang rarat-ratin ka ng comment. Which is good. Kasi nailalabas nila yung kanilang mga nararamdaman, di ba? Patungkol sa mga katulad mo. Ano ba, sir? Sa tagal na pinihintay nyo, exit ang ating press conference, ha? Sir, nasa lang po. Kaya yung cartoon na lang po kasi siya po yung isa sa mga talaga nagpupush po nito na nagpush. Ay, pwede siya mag-file ng complaint. Wala problema yun, pwede mag-file ng complaint eh. It's always, this is a free country, okay? So, ang lahat ng interesado, yung tinatawag na cycling community, kung gusto mag-file ng complaint, file ng complaint. I think, gusto niya, Mr. Gonzales, he will be obliged to answer all of those. Kaya natin na-address ito sa press call kasi ang kaso ngayon is nasa social media. It is always in the court of public opinion. So, pinabuti siguro ng Mr. Gonzales na address din sa court of public opinion. So, yun na, statement na siya. Andiyan naman kung bibigyan natin. Bibigyan ka rin natin. Ang gusto natin ng statement mo. Pwede po. Bibigyan siya ng written statement. So, necessary. Yun lang po yung pinakiusap ko na sa mga vloggers na kawawa naman yung mga anak ko, diba? Mga kapamilya ko, parang kasama-sama ko tao na hindi naman mangyayari yun kung hindi ako talaga tumipesa lang din. Pero hindi ko na masabi po lahat. So yan mga ka-review, nakikiusap na sa mga vloggers itong si Calvo, mga ka-review.
Well, anyway, sabi nga ni General Torre, mga ka-review, this is a free country. Whether you like it or not, nagkasundo na po sila. At wala na po tayong magagawa dyan kasi sila naman yung, di ba? Sila naman yung nag-usap. Ang atin lang dito mga ka-review, baka lang naman, di ba? Natakot yung tao. Ganun, di ba? Pero anyway, tapos na yata ito mga ka-review. Tapos na ito ng kanilang sana man lang natulungan yung tao, no, mga ka-review, para at least mas maganda yung laban kasi nakikita natin dito na talagang mas pinapaboran talaga si Calvo, mga ka-review. Anyway, ano man pong yung reaksyon, pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong nararamdaman sa isyong ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan ha. Palike and share na rin po mga ka-review para mas marami pa pong mga kababayan natin sa ibang bansa ang makapanood ng makabaluhang balitang ito. Maraming